Tuluyan ng nasungkit ng Gatchalian Block ang liderato ng Senado matapos bumaliktad si Senator Joel Villanueva. No hard feelings naman dito ang Cayetano Block. Si Sheena Torno magbabalita live. Sheena, magandang gabi! Tama ka nga dyan, no? Hindi na nga ikinagulat pa ng publiko yung paglipat ni Senator Joel Villanueva sa Gatchalian Block dahil nagpahiwatig na rin kasi siya sa kanyang social media account na napapanahon na para magtrabaho kaparehong rason kagaya kay Senator Cheese Escudero. Senator Tulfo Rafi, Senator Villanueva. With 13 senators present, the chair declares a quorum. Nakumpleto na ng Gatchalian Block ang sapat na bilang ng mga senador na dumalo sa special session nitong Miyerkules upang makabuo ng quorum. Kasunod ito ng pagdalo ni Senator Joel Villanueva na dating nasa paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano. Si Villanueva ang ikalawang senador na tuluyang umalis sa grupo matapos maunang humiwalay si Senator Cheese Escudero. Pero bago pa man talakay ng mga mahahalagang nakabinbing panukalang batas, ay naghalal muna ang Senado ng bagong Senate President. Mr. President, I rise today to nominate Senate President Pro Temp Sherwin Gatchalian as the President of the Senate of the Philippines. Saan po naka-adjourn na? Naniniwala si Senator Mig Zubiri na may kakayahan umano si Gatchalian na maibalik sa tamang direksyon o landas ang Senado matapos ang sigalot sa usapin ng liderato. Wala namang nagpahayag ng pagtutol sa nominasyong ito. All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye. Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. Kasama ang kanyang pamilya ay nanumpa si Gatchalian bilang bagong Senate President. Maliban dito, inihalal din bilang Senate President pro tempore si Senator Tito Sotto III, habang Majority Floor Leader naman si Zubiri, Senior Deputy Majority Leader si Senator J.V. Ejercito at Deputy Majority Leader si Villanueva. Sa kabila nito, binigyang linaw ni Zubiri na walang nangyaring pressure o pananakot kay Villanueva, taliwas sa aligasyon ni Senator Cayetano. Wala namang katotohanan yun. You know, contrary to what his opinion is, marami po sa ating mga kasamahan na gusto na nang bumalik sa trabaho. Diba? So, there might even be more in the future to join our group dahil sa frustrations. Si Senator Ejercito na nanguna sa pag-udyo kay Villanueva na lumipat sa kanila ipinaliwanag ang dahilan ng paglipat ng senador maging ni Escudero. Like it or not, talagang the Senate may tama, no? The institution was damaged. So, sa tingin ko si Sen Cheese and Sen Joel, nakikita ko rin yung actuation sila during the proceeding na mga session na parang hindi sila masaya na sa nangyayari. Hindi naman sumagot si Villanueva sa tanong kung totoo bang may pressure o pananakot, pero iginit nito na trabaho ang dahilan ng kanyang paglipat. Work. Hi, sir. Nakita niyo naman yung ginagawa natin dito, boss. Sir Joel, anong consideration? Puro trabaho. Sir, ano naging consideration mo, sir, sa pag-attend today, sir? We wanted to work. So that's what we've been doing. I mean, you have seen how I work today. I'm almost at the floor or at the podium most of the time, the entire day. So I hope you've seen that. Kinumpirma naman ni Senator Villanueva na nagkausap sila ni Senator Cayetano ukol sa naging desisyon niya. May mensahe naman ang mambabatas sa dating liderato. Kumusta kayo, sir? Sa kanila. We're brothers at the end of the day.
Samantala, hindi naman dumalo sa special session sa umaga ang mga senador sa minority bloc pero nauna ring naglabas ng pahayag si Cayetano patungkol sa pagbabago ng Senate presidency. Tuluyan na nag-concede bilang SP si Cayetano at nagpasalamat sa pagkakataong ipagkatiwala sa kanya na pamunuan ng Senado. Binigyang diin niya na ang posisyon ay hindi isang premyo kundi isang mabigat umanong tungkulin na kanyang binuhat para sa interes ng publiko. Ipinunto pa niya na wala siyang kahit anumang hinanakit sa mga senador na lumipat ng grupo. Iginagalang naman ni Senator Loren Legarda ang quorum ng mayorya. Is a fresh start, and we welcome, recognize, and congratulate the new leadership who are dear friends, who are competent public servants, and we in the minority, because I remain to be in the minority, will collaborate for the good of the Filipino people. Dahil sa mga oras na ito ay nag-adjourn si Nidiena dito sa Senado at yung mga panukalang batas na hindi natalakay dito sa special session dahil isang araw nga lang yung ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ay gagawin pagkatapos ng State of the Nation address sa July ni Pangulong Bongbong Marcos. At kanina nga doon sa special session kaninang umaga kung saan nagkaroon nga ng pagbabago sa Senate presidency ay may ilang senador doon sa Cayetano block na ngayon ay minority block na ang hindi natin nakita. Partikular na dyan si Senator Cayetano, si Senator Robin Padilla at si Senator Mark Villar na kasalukuyang nasa abroad. So ito muna yung latest update dito sa Senado. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, balik sa iyo, Kyle. Alright, maraming salamat, Sheena Torno, sa impormasyong iyong naihatid. May mga bagong leader ang mga komite sa Senado matapos magpatawag ng special session ng Malacanang. Kabilang dito ang chairmanship ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Si Angel Pastor sa Balita Live. Angel, magandang gabi. Yes, Kyle, magandang gabi. Kasabay nga ng ipinatawag na special session ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito sa Senado ay isinagawa ang malawakang balasahan sa pamunuan ng mga komite dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso at kabilang na nga dito ang Senate Blue Ribbon Committee. Naging sentro ng atensyon ang Blue Ribbon Committee sa ilalim ng Cayetano Block sa pamumuno ni Senator Dante Marcoleta bilang subcommittee chair nito. Pinangunahan niya ang pagdinig noong June 4 kaugnay ng umano'y maleta delivery scheme na iniuugnay sa flood control scandal ng pamahalaan. Ngunit simula nitong Miyerkules ay hindi na si Marcoleta ang mangunguna sa komite. Ito'y matapos ang isinagawang reorganization sa mga komite at iba pang mahalagang posisyon sa Senado kasabay ng special session. Isinagawa ang hakbang matapos maitalaga si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Sa bagong komposisyon ng Blue Ribbon Committee, balik bilang chairman si Senator Erwin Tulfo. Nahalal naman bilang vice chairpersons sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Ping Lacson. Miyembro naman ng komite ang lahat ng mga senador na kabilang sa mayorya maliban kay Senator Cheese Escudero. Bukod sa Blue Ribbon Committee, nagkaroon din ng pagbabago sa pamunuan ng iba pang mahalagang komite sa Senado. Itinalaga si Senator Francis Pangilinan bilang chairperson ng Committees on Constitutional Amendments, Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform at Committee on Justice and Human Rights. Habang si Senator Bam Aquino ang mamumuno sa Committees on Trade, Commerce and Entrepreneurship, Committee on Basic Education at Committee on Science and Technology. Si Senator Mig Zubiri naman ang magiging chairperson ng Committees on Foreign Relations at ang Committee on Rules. Si Senator J.V. Ejercito ang chairman ng Committees on Finance at ang Committee on Local Government. Pinangunahan rin ni Ontiveros ang Committees on Health at Women, habang si Senator Joel Villanueva ang itinalagang chairperson ng Committees on Higher Education, Technical and Vocational Education, Committee on Labor, Employment and Human Resource Development. Samantala, sina Senator Tito Soto at Raffy Tulfo ay itinalaga ring mamuno sa ilang mahalagang komite kabilang ang Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, Committee on Ethics and Privileges. Si Senator Raffy Tulfo ay ang Committee on Public Services at ang Committee on Migrant Workers.
Kyle, sa ngayon, itong Blue Ribbon Committee nga ang pinaka-inaabangan ng taong bayan dahil dito ang mga isinasagawang investigasyon ng umano'y maanumalyang flood control projects ng pamahalaan at dito rin natin makikita ang mga testigo o kung sino-sino yung mga testigong ihaharap ng mga bagong halal na miyembro at chairman ng Blue Ribbon Committee. At kung matatandaan natin, sinabi nga ni Senator sa kanyang Facebook live nitong mga nakarang araw ay sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na kung makuha man ng Gatchalian Block itong Senate presidency at ang ilang komite or chairmanship committee ay sabi niya na kung tunay na hangad ng katotohanan nitong Gatchalian Block na mabuksan itong investigasyon or katotohanan sa investigasyon sa flood control anomaly ay sinabi ni Cayetano na iwan na lang sa kanila or manatili sa Cayetano Block itong committee chairmanship ng Blue Ribbon. Pero sa nangyari ngayon ay hindi nga ito pinagbigyan ng Gatchalian Block. Kyle. Right, maraming salamat Angel Pastor sa detalye lang yung balita live mula dyan sa Senate.